na ba napasok ng pamilya ang ganitong uri ng negosyo? Sino-sino ang supplier at sino-sino ang pusher? Matapos makunan sa akto ng pagbebenta si Emmy, sunod na pinuntahan ng PIDEA ang isang nagngangalang RD. Sumama uli ang investigador sa pagmamanman. Walang kamalay-malay ang mga tao na ang nakakasalubong nila mga operatiba ng PIDEA at investigador. Pumasok kami sa bahay ni RD. Si RD, anak ito ni Abet. Si Abet is anak ni Efren. Si Abet nakakulong as of now sa violation niya ng Dangerous Drugs Act of 2002. So, apo na ni Efren, si RD. Siya yung from galing kay Emmy, isa sa mga nilalaglagan na ngayon, papunta na sa street. Ipinakita muna niya sa amin ang kanyang produkto at sa kanya isinarang mabuti ang sachet ng shabu. Sa sasakyan, sinuri mabuti ng PIDEA ang nabili mula kay RD. Nang ipasuri ng PIDEA, positibong shabu ang nabili mula kina Emmy at RD. Dahil dito nag-apply na sa korte ng search warrant ang PIDEA. Makalipas ang 3 araw, ibinigay ito ng hukuman. So, we were able to acquire a warrant in the house of Emmy and RD. Noong ika-24 ng Pebrero, isang operasyon ang ikinasa ng PIDEA. Pakitid lang siya na daan. So, hindi pwedeng magsabay-sabay. Ang target ng Team 1 is house of... Maingat nilang pinag-aralan ang lugar para matutukan ang mga galaw ng mga sospek. Ilang agent ng PIDEA ang nauna sa tangos para magmanman. Naganda ring mabuti ang investigador. Sa mga delikadong operasyon tulad nito, kailangan namin magsuot ng bulletproof vest. Kasama ang PIDEA, muling pumasok sa tangos ang investigador para magmanman. Nang malapit na kami sa tangos, sandali kaming tumigil para muling mag-usap. Pero nagulat kami sa natanggap na balita mula sa mga agent ng PIDEA na nakabaon na sa lugar. Nung time of implementation natin, nasa Caloocan City na tayo, biglang nagtakbuhan yung mga tao. Yung subjects natin, Emmy, RD, and yung ibang subjects pa natin. Dahil nga, timely na may nag-operate na polis sa loob. Hindi natin tinuloy yung implementation dahil alam natin wala tayong taong makukuha sa loob. Nagpalamig muna kami ng isang araw. Noong ika-26 ng Pebrero, muling pinagplanuhan ang gagawing pagsalakay sa mga pinag-iinalaang tulak sa tangos. Hinati sa 3 team ang mga operatiba. 1, 2, 3. Hangad ng lahat na magtagumpay na sa araw na ito ang operasyon. Kasama ang PIDEA, muling pumasok sa tangos ang investigador para magmanman. Nang malapit na sa aming pakay, muli kaming naghintay sa tawag ng mga agent ng PIDEA na nauna na sa tangos. Dragon 6, this is Blue Knight. Nandito kami sa PRP, sir. Hello. Isang oras na kaming nakaparada nang dumating ang pinakahihintay naming tawag. Papunta na tayo sa area, sir. Positive yung 2 tao, sir. Proceed na kami, sir. Kumpirmado, nasa kanilang bahay ang mga sospek. Nagmadali na ang bawat team sa pagpunta sa mga target. Nang marating ang bukana ng tangos, sumugod na ang Team 1 ng PIDEA. Umatake na rin ang Team 2. Sa ibang eskinita sila dumaan. Sa likuran naman dumaan ang Team 3.
Bulaga si RD sa biglang pagdating ng mga operatiba mula sa iba't ibang direksyon. Hindi na siya pumalag. Pero itinanggi niyang nagbebenta siya ng droga. Wala ako talaga. Nung nakarang taon ho, nung ako nung palalaya ko lang, hindi niya ko po yun. Wala nang minsan no, yun, sumisistema pa yung panggas. Pero sa 2 beses lang. Hindi naman ho ako sumisistema ng pilis mo. Yun lang makasapat lang. Nagulat din si Emmy sa pagsulpok ng PIDEA sa kanyang bahay. Ito, search warrant para sa alias Eme, who is a resident of East Roldan Street, Barangay Tangos, Nabota City. Hindi naman ito. Miski tanongin yung mga kapitbahay namin. Kaya lang ako napauwi kasi may sakit yung tanda namin. Galing, ayan o, ngayon lang nagpapagaling. Nasa Laguna ho ako eh. Sa loob ng bahay ni Emmy, nasurpresa kami sa aming natuklasan. Susunod! Kami nang papakain. Kapkapan lang mo kayo. Ito, teka, babantarin ko na. Huwag mo na akong kapkapan na ito. Dala kayo lahat sa opisina. Sir, ayop. Bulto-bulto.